Yo, nandito po tayo sa Radyo Balino. Awa. May maririnig po tayong kwento na makakapaghintay ba ang Amerika. Bago po yan, mayroon muna tayong antay mga mensahe galing sa ating mga kababayan. Nandito po ako pala si DJ King at kasama ko po si DJ Hutik. Nandito po tayo para magsaya. Ito, merong nag-text sa amin. Hi nga po pala kang Kim. Happy birthday. Ay, katawa ba? At salamat po sa kanyang regalo. Pakisabi po sa kanya ang macho niya. Ngayon, sisimulan na natin ang ating kwento rito. Mga tauhan. Ligaya Abad Cortez, ang dalubguro. Dr. Fidel Cortez, ang kanyang bana. Nora Marta, ina ni Fidel, naging patnugot ng isang kawanihan at sa kasalukuyan ay pensyonado na. Rosa at Boy, mga anak ni Fidel at Ligaya. Unang yugto. Pagbukas ng tabing ay makikita ang sala sa inuupuang aksesorya ng mga korte sa Santa Cruz, Manila. Maluwag ang salas na kakikitaan ng mga mamahalit makabagong muebles, telebisyon, wifi at iba pa. Kagad mahinuhang may mabuting panlasa ang mga nakatira rito. Si Ligaya na nakadamit pambahay ay nakasandal sa sopa at bumabasa ng isang pocketbook. Profesor siya sa isang malaking pamantasan sa Manila. May 35 taon na siya, akit-akit at mukhang matalino. Aba, mag-iika-anim at kalahati na'y wala pa sina mama. Tila sila'y nawiwili sa panunood. Si Fidel naman at wala rin ito. Mami, ang ganda-ganda po ng napanood namin. Ganito, chak, boom. Biro mo, ma. Ibig pa ni Boy ulitin. Ang bait-bait po niya sa sine talaga. Paano? Ibig kong matuto ng karate. Kung di pa kami nag-ayan ng lola, ayaw pa niya. Ang totoo'y may kagandahan ng aming napanood, guy. Mahusay nang gumanap ang mga artistang Pilipino ngayon. Bueno, makapagbihis nga muna. Mami, salubong ko sa iyo ito, oh. Salamat, anak. Pero, tataba ako rito. Anong sabi ng papa nyo? Huwag akong masyadong magkakakain ng matatamis para huwag akong tumaba. Hindi baling mataba, mami. Basta sexy. Isa lang naman, mami. Saka malapit na ang pasukan. Papayat ka naman. Pagturo ka. Mami, gustahan tayo. Gusto mong dala ko sa iyo. Ito, oh. Manggang may niba at manggang mabilang at may kasama pang bagoong. Talaga namang napakamamahalin ng napakapagmahal ng aking mga anak. Alam mo, ma, paglabas namin sa sine, nag-shopping pa kami sa Avenida. May binibili si Lola regalo para sa birthday ng Papa bukas. Ano ba yun? Ano kaya ang kanilang biniling regalo? Malalaman natin sa susunod na kwento.
Ngayon, maririnig natin ang kanilang mga mensahe galing sa ating tagapagkinig. Mag-aantay muna tayo ng mensahe saglit. Ito, mayroong mensahe. Hugot lines daw, sabi niya. DJ King, pakisabi naman sa aking boyfriend na nag-break kami. Ito ang sabi ko sa kanya. Nung naghiwalay tayo, para kang daspan at walis. Masyado kang nagmamalinis. Wow, ang ganda naman ito. Ano ba yun, Ziotic? Ano kaya yung, sa tingin mo, ano kaya yung regalo niya sa kanyang mga anak? Hindi ko alam. O ngayon, matutunghayan na natin ang kanilang kwento sa pagpapatuloy. Babaruing Tagalog, Mami. Ang ganda-ganda po. Ikaw ma, ano bang regalo mo sa papa ha? Bukas yun na malalaman. Baka pa masabi nyo sa papa nyo. Saka, boy, hindi dapat malaman kaagad ng reregaluhan ang ibibigay sa kanya, kundi oras na pagbibigay. Siya nga, boy. Para sorpresa. Di ba, Mami? Ano bang ibig sabihin ng sorpresa? Pananabik, boy. Ganun pala. Ma, tama na ba yung regalo ko kay papa? Oo, nagtitiyak kong masisiyahan ng iyong papa sa inyong mga handog sa kanya bukas. Lalo pat malalaman niyang ang ibinili niyo ay galing sa inyong piggy bank. Ako'y may 10 piso pa, Mami. Bukas, magpasyal tayo sa Luneta. Ha? Mabublow out ako ng drumstick, ha? Yan ang ibig ko sa aking mga anak. Galante. Kasi kayo, Papa, galante rin, Mami, asan ba ang Amerika? Doon sa ibayong dagat. Malayo, bakit mo ba naitanong, boy? Kasi, nung isang araw, isabi ng papa, Boy, ibig mo bang sumama sa akin sa Amerika? Ano namang sinagot mo? Sabi ko, kailan niya hindi magtatagal? Sabi ko, hindi na ako magkapag-aral. Oh, ano namang wika ng papa mo? Doon na raw ako mag-aaral. Mahusay bang teacher doon, ha? Mahusay kaya ang mga guro doon sa Amerika? Matutunghayan natin sa susunod na kwento. Hello nga po pala kang Luther King. Happy birthday. He is 21 years old. Sabi niya, naghanap po na siya ng textmate. Here's his numbers. 912345678 Guwapo, macho, at cute. Gawa. Pero one abs. Ngayon, ipapatuloy na ho natin ang ating kwento sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Kahit saan, anak, ay may mahuhusay at mahinang guro. Ikaw, Rosa, kung isasama ka ba ng iyong papa, ay sasama ka sa Amerika. Sasama ako kung kasama ko at si Lola. Sana, Mami, lahat tayo mapunta sa napuntahan ng papa. Saan na ba napuntahan ni Papa? Ha, Mami? Sa Amerika, na pinagdalubhaasan niya sa panggagamot sa Vietnam at Laos nang sumama siya sa Operation Brotherhood. Sa hapon,
Hong Kong, Thailand, Espanya, Italia, Pransya at marami pang iba. O, di ba dami? Talagang sikat si Papa. Idi ang dami-daming perang nagastos ng Papa, ha ma? Kaunti lang. Kasi may nakukuha rin siya sa fellowship grant. Ano ba yun, Mami? May gumasta sa kanya. Dahil marunong siya? Oo. Sana mabaliktorian din ako. Paris ng Papa. Ako man! Ako man! Ako man! Kusga dia. Ako man! Masipag mag-aral ang iyong papa. Kayo man at mag-aaral ay na mabuti ay malamang magtapos ng may karangalan. Abay, hindi pa nakapagpapalit ng bihis ang dalawang yan. O sige mga apo, bihis muna. Dito po muna tayo magtatapos ang ating kwento sa makapaghihintay ang Amerika. Mga gwapo kay South Eldred do. Maririnig po natin ang susunod na kwento sa ibang araw. Mahintayin mo muna tayong isang text message. Ito na, dumating. Ang ganda po ng inyong kwento, Mr. DJ King at DJ Hutik. Ang galing-galing nyo. At yung mga tauhan din, ang galing-galing. Salamat sa inyo. Saan man ibalik na? Ops. Saka sa kaning pula. Di siya na kahit wala na yung time. May sa kaning pula.